Ang 22 taong gulang na si Thomas Santos ng Marikina City nakaranas din ng pabalik-balik na lagnat. Unang symptom na naramdaman ko is shin splints. So, may sakit sa paa, masakit sa legs. So, kala ko normal lang kasi runner, tapos nag-overtrain, baka nag-overtrain ako. Tapos, after noon, nagkaroon ako ng lagnat na on and off for 2 weeks. May tinatawag na fever of unknown origin o FUO. Ayon sa mga eksperto, base sa makabagong definisyon, may 4 na pamantayan para masabing FUO ang isang kaso. Una, kailangang 38.3 degrees Celsius pataas ang lagnat. Pangalawa, umaabot na ito ng 3 linggo. Pangatlo, hindi immunocompromised ang pasyente o walang ibang karamdaman. At pang-apat, hindi pa rin matukoy ang dahilan kahit nagsagawa na ng iba't ibang pagsusuri. Yung mga tests that we do, that includes, for example, pinaka-common like X-ray or urinalysis, some blood tests. So even after doing all these tests, wala ka pa rin na-identify or ma-pinpoint na cause of the infect or the fever, then that's when you tag your patients as fever of unknown origin. Paalaala ni Doc, huwag magdalawang isip na magpa-check up kung matagal na o pabalik-balik na ang lagnat. If the fever persists, more than a week, more than 2 weeks, even if you're taking your paracetamol or any medication, definitely it's worth to go to your nearest doctor and have yourself checked, kasi syempre, ang pinakaano natin dito is that normally if it's viral infection can cause fever. Normally, viral infection will clear out in 3 days. So, yun yung common sa kanya. Bacterial, probably a bit longer, probably 5 or 7 days. Hindi lang impeksyon ang maaaring pagmulan ng lagnat. Minsan, may ibang mas seryosong sakit pa pala. Dumaan sa iba't ibang pagsusuri si Thomas. Doon natukoy ang punot dulo ng kanyang pabalik-balik na lagnat at pananakit ng binti. I've now been battling cancer for 2 years. Today is Luke's birthday. If you don't already know, my name is Thomas. I have leukemia, and this is where I document my day-to-day journey as I go outside the box. Welcome to episode 1, the cancer anniversary. Today is March 27, and 2 years ago, I was diagnosed with cancer. Balik mo muna ako doon sa panahon na sinabi sa'yo na may leukemia ka. Ano yung naramdaman mo nun nung sinabi sa'yo ng doktor mo na binigay sa'yo yung diagnosis na, Thomas, meron kang leukemia? Paano mo kinaharap yun? Ano yung naramdaman mo nun? Actually kasi my uncle is is one of my doctors. Okay. So yung parang medical attention namin is 1 call and 1 chat away lang. Okay. Yung sinabi sa akin naman, actually medyo confusing. So medyo natawa lang ako. Hindi ako overall na nalungkot and natatakot kasi ang una kong ginawa talaga is pinag-aralan ko talaga yung mga procedure agad. So nung sinabi sa akin na may leukemia ako, ang unang-una kong ginawa is pumunta ako kay Google at sa YouTube at nanood ako ng mga lecture. Nanood ako ng mga lecture kung ano ba yung mga procedure na gagawin at ano ba yung mga bagay na pwedeng mangyari at anong gagawin kapag nangyari yung mga bagay na yun. So isa yun sa mga importanteng things na nagawa ko sa sarili ko. Matatag na hinarap ni Thomas ang kanyang sakit, ang acute myelogenous leukemia, kung saan hindi mapigil ang pagtubo at paghahati-hati ng bone marrow cells. Dahil dito, nawawalan ng kontrol ang produksyon ng blood cells. Noong 2022, sumailalim sa chemotherapy si Thomas. Sa prosesong ito, ipinapasok sa katawan ng ilang gamot para puksain ang cancer cells. Umepekto naman ang gamutan kay Thomas at nagkaroon siya ng tinatawag na remission o pagkawala ng mga sintomas ng cancer. Pero makalipas ang 8 buwan, bumalik muli ang kanyang sakit. So hi to the people in Instagram. Bad news. I'm preparing to go back to chemotherapy on Monday. I'm trying to mentally prepare myself. I don't know how. I just want to play. So ito po ang aking dadalhin sa aking hospitalizations. So I have 2 Gundams and my tools and then my PS4 right there and then my controller. Yes, let's go. Dito na siya pinayuhan ng kanyang mga doktor na sumailalim sa bone marrow transplant. Isang operasyong milyong-milyong piso ang halaga. Sa bone marrow transplant, nilalamanan ng bagong blood stem cells ang bone marrow para makagawa ulit ito ng bago at malulusog na blood cells.
1 taon na mula nang maoperahan si Thomas at patuloy siyang nagpapagaling. Yes, it's a lot scary and medyo anxiety driving kasi mag-isa ka lang. Pero tinignan ko rin na nag-change din ako ng mindset na I get to stay inside rather than I have to stay inside. So, mas nakakapagbasa ako ng mas marami, mas nakakapaglaro ako, mas nakakapag-isip ako kung ano ba talaga yung gusto ko sa buhay. So, yun yung mga bagay na binago ko rin sa sarili ko. And tinake advantage ko na rin kasi parang I have all this time in the world. Hi guys, this is what a day of a cancer patient looks like. The morning we started with Sa pamamagitan ng kanyang content sa TikTok, nais niyang makatulong sa iba pang may cancer. Ang goal ko talaga with my content is to spread awareness with ano ba yung mga na-experience ng mga patients with leukemia. But overall, ang gusto ko lang is ito yung ginagawa ko para labanan. And then hopefully, pag ginawa nyo rin to, or kahit hindi nyo rin gawin, makatulong sa inyo. Malaking ginhawa rin kay Thomas ang suporta ng kanyang mga mahal sa buhay. Kamusta naman kayo sa family itong malaman natin na may diagnosis na leukemia si Thomas? Actually, mahirap talaga na malaman na meron kang isang ganyan anak namin, member of the family na may sakit na ganyang kabigat. O kasi nung araw, pag alam natin na pag nagkaroon na diagnose ng leukemia, it's a death sentence already. So, mahirap talaga. Paano kayo nananatiling matatag dito sa nangyayaring ito sa anak ninyo? Hindi, kung makita ko lang sa kanya na lumalaban eh. Tapos dasal lang yan. Siguro, Diyos na makakasagot talaga ng lahat eh. Nasa sa kanya rin yun. As long as na lumalaban, lalaban din kami. His fight is our fight.